Marian, oh. Guys! Maikwikwento ako sa inyo. Oh, ano na naman yan, Joshua? Puro ka na lang kwento. Hindi naman totoo yung mga kinikukwento mo sa amin. Oo mo. Sige na, makinig kayo. Oh, ano ba yan? Sige, kwento mo na. Sabi kasi ng lolo ko, pumunta daw tayo sa bukid kasi may ipapakuha siya dun. Oh, ano na naman kunin natin dun sa bukid nyo? Kunin daw natin yung prutas dun sa bukid namin kasi hinog na daw. Harvestin daw natin. Prutas? Tara na, pumunta na tayo para hindi tayo maabutan ng dilim. Wait muna, Joshua. Pag-uusapan muna namin ni Marian kung sasama ba kami. Marian, halika nga dito. Ano, Queenie, sasama tayo? Sige, sasama na lang tayo. Total, wala naman tayo ginagawa. Para makakain na rin tayo ng mga prutas galing sa bukid. Joshua! Sasama na kayo? Oo. Ano ba hinihintay natin? Tara na! Tara, sunod kayo sa akin. Malayo pa ba yung bukid nyo, Joshua? First time ko kasi pumunta dito sa bukid nyo eh. Malapit na tayo. Isang tawiran na lang ng ilog. Ha? Joshua? Tatawid pa tayo ng ilog? Oo, kasi nandun yung bukid namin. Joshua, parang hindi ko na kayang pumunta doon. Ang layo pa pala ng bukid nyo. Malapit na yan, Queenie. Tara na. Nagugutom ako. Saan kaya ako makahanap ng pagkain? Ay, sakto. May mga bata. Puntahan ko nga sila. Ang mga apo. Oh, sino yan, Joshua? Aba, hindi ko alam, Queenie, kung sino yung matanda na yan. Tanungin mo nga, Joshua, kung anong kailangan ng matanda na yan. Lola, ano pong kailangan nila? Ay, mga apo, may pagkain ba kayo dyan? Nagugutom na kasi ako. 2 araw na ako hindi kumakain. Ay, konti lang, okay na sa akin. Hoy, matanda! May nakikita ka bang pagkain na dala namin? Di ba wala? Ibig sabihin, wala kaming dalang pagkain. Queenie, huwag ka naman ganyan sa matanda. Pasensya na, Lola. Wala kasi kaming dalang pagkain. Kung may dala kaming pagkain, bibigyan ka sana namin. Hoy, Joshua, di ba may barya tayo dyan? Yan na lang yung ibigay mo kay Lola. Oo nga, no. Lola, tumatanggap ka ba ng barya? Barya na lang ibigay namin sa inyo, tapos bumili ka na lang ng pagkain. Oy, Joshua, nahihibang ka na ba? Ibibigay mo sa matandang yan yung pera natin. Eh, wala na tayong pamasahe pa uwi. Okay lang yan, Queenie. Pwede naman tayong maglakad. Total, matibay pa naman yung mga paa natin. Matandang yan. Sige, apo. Tatanggapin ko yan ng buong puso yung ibibigay nyo sa akin na pera. Joshua, ibigay mo to kay Lola para naman makatulong tayo sa kanya. Lola, Binigay talaga yung barya. Maraming salamat, apo. Sige, Lola. Mauna na kami sa inyo kasi pupunta pa kami ng bukid. Tara na, Joshua, baka gagabihin pa tayo. Tara na. Saglit lang, mga apo. Oh, ano na naman kailangan ng matandang yan, Joshua? Baka manghihingi na naman yan ng pera. Wala na tayong pera. Huminahon ka nga dyan, Queenie. Parang mabait naman si Lola. Ano po yun, Lola? Ay, apo. May ibibigay sana ako sa iyo. Kasi ang bait-bait mo sa akin. Ito, tanggapin mo. Uy, Joshua, wag mo yung tagapin. Baka ano yan? Baka may lasong nilagay dyan sa matandang yan. Wala naman siguro, Queenie. Ano po to, Lola? Basta malalaman mo, apo. Ano kayo? Oh, bakit mo tinanggap? Akin na nga kung ano yan. Oh, ano to? Ang pangit.
Ito yung dala-dala ni Lola, no? Ang pangit. Pakita nga ako, Queenie, kung ano yan. Oh, tingnan mo, Maria, no? Bote lang. Wala namang laman, oh. Hala, bote nga. Akin na nga yan, Marian. Huwag niyong pakikialaman yung binigay ni Lola sa atin. Tatanawin natin to ng malaking utang na loob ng binigay ni Lola sa atin. Hoy, Joshua, sa'yo lang yan. Hindi kami kasali dyan. Ang pangit naman ng binigay ni Lola sa'yo. Oo nga. Bote lang naman yan. Lagayan lang naman yan ng tubig. Kahit gaano pa to kapangit, tanggapin pa rin natin to. Tara na nga, pumunta na tayo sa bukid. Tara na nga, Marian. Marian, teka lang. Wait muna. Ano ba yun, Queenie? Itapon mo nga yung dala ni Joshua. Bakit naman? Basta, sundin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Baka magalit siya sa akin. Hindi yan. Ako na nga gagawa. Joshua, akin nga yung bote na yan. Huwag mo nga itong dalhin. Tapon mo yan. Oh, bakit mo tinapon, Queenie? Ang pangit kasi, hindi ko kayang tingnan. Bakit mo ba kasi tinanggap yan dun sa matanda? Eh, wala namang kwenta yung gamit na yan. Ano ka ba, Queenie? Gamit pa rin to. Tanggapin natin yung binigay ni Lola. Hindi mo talaga yan itatapon? Ah, sige. Kung hindi mo yan itatapon, Joshua, hindi na kami sasama sa'yo dun sa bukid ng lolo mo. Tara na nga, Marian. Uwi na tayo. Huwag na tayo sumama kay Joshua. Ah, sige. Ako na lang pupunta dun sa bukid. Tutal, kaya ko naman mag-isa. Tara na, Marian. Huwag na tayo sumama kay Joshua. Isama ko. Huwag ka sumama sa kanya. Gusto mo makakatikim ka ng ganito. Tara na! Ano ba to sila? Hindi nila ako sinamahan sa bukid. Magpapahinga muna ako dun. Ano kayang meron sa buting ito? Bakit ito pinag-iinitan ni na Queenie? Uy, wala naman. Wala, may dumi. Sino po kayo? Ako ay isang genie. Nakatira ako sa bote na hinawakan mo. Totoo po kayo, Genie? Akala ko sa palabas lang yun. Dahil pinalabas mo na ako sa boteng yan, tatawagin na kitang master at bibigyan kita ng 3 kailingan. Master? 3 kailingan? Totoo po ba ito? Oo, totoo lahat ang aking sinasabi, master. Sige nga kung totoo ka nga, bigyan mo nga ako ng cellphone para maniwala ako sa'yo. Maliit na bagay. Eto na, master. Hala, totoo nga! Ano, master? Naniniwala ka na sa akin ngayon? Oo, ang galing mo! Hindi mo na ako hihiling ngayon pag uwi ko na sa bahay. Ah, sige. Masusunod. Sige, Ginny, bumalik ka muna sa bote. Hindi na lang ako pupunta ng bukid. Uuwi na lang ako. Sasabihin ko to kina Marian at saka ni Queenie na may magic tong bote na binigay ni Lola. Ay, wag na lang. Baka nakawin ni Marian at saka ni Queenie tong bote. Paghahanda ko muna yung anak ko ng kanyang breakfast. Ito yung favorite niya, yung Coco Crunch. Kasi na kaya yun? Ang oras na? Wait lang, ito na yung Coco. Diyos ko! Tulog pa yung anak ko. Ano yan?
to? Pangit. Tapon ko nga. Teka, anong oras na? Ang init naman. Teka, asan yung buti ko? Mami, nakita mo yung buti ko? Ha, ano? Buti naman gumising ka na. Anong oras na? Ano bang buti na sinasabi mo? Yung bote ko, yung hawak-hawak ko bago ako matulog. Ay, yung bote? Tinapon ko, bakit? Ha, ano? Bakit tinapon mo? At saka, bakit mo pinakikiya naman yung gamit ko? Bakit? Ano bang meron sa buting yun, anak, ha? Tsaka, pangit naman yun, kaya tinapon ko. Mami naman eh, saan mo tinapon? Nandun sa kusina. Hanapin mo na lang dun sa basurahan. Dun ko tinapon. Ito talagang si Mommy. Ano kayang meron sa buting yun? Bakit hinahanap ng anak ko? Tinapon ko na nga kasi ang tsaka. Hindi naman siguro yun gamit. Jenny, asan ka na? Asan kaya yung buti ko? Ay, ayun. Kailangan hindi malaman ni Mami kung anong meron sa buting to. Okay lang kayo si Ginny dito? Wala bang nangyari sa kanyang masama? Teka, totoo ba yung nangyari kahapon na may Ginny sa battle na to? Bakit niyo ako pinatawag, Panginoon? Hala, totoo nga! Akala ko panaginip lang yung lahat. Totoo iyon, Panginoon. May hihilingin ka na ba, Panginoon? Hindi ko pa alam, Ginny kung anong una kong hihilingin sa'yo. Nalilito kasi ako. Humiling ka na sa akin, Panginoon. Hilingin mo yung mga bagay na hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. Ano naman ang hihilingin ko? May cellphone na ako, may pera na kami, may kotse na kami, may bahay na kami. Tapos, ay, kakasira na pala ng cellphone ko. Yun na lang ang hihilingin ko. Bakit cellphone, Panginoon? Sa kay dami-dami ng mga bagay, bakit cellphone pa ang iyong hilingin sa akin? Kasi parang hindi na ako bibigyan ni Mami ng cellphone. Kasi parati na lang ako nasisiraan ng cellphone. Kaya yan na lang yung wish ko. Sure ka na ba sa iyong hihilingin sa akin, Panginoon? Baka magbago ang iyong isip. Sure na ako, Ginny. Yan yung unang wish ko. Sige, banggitin mo yung sasabihin ko. Dapat mauna ka sa I wish bago ka humiling. Ginny, I wish magkaroon ako ng cellphone. Yung bago, yung mamahalin. Sige, Master. Ang iyong unang hiling, aking tutuparin. Cellphone. Cellphone, cellphone. Ayan na, Master, ang iyong cellphone. May bago na akong cellphone. Tsaka iPhone pa. Thank you, Ginny. Dalawa na lang ang natitira mong kahilingan, Panginoon. Dalawa na lang? Ano kayang susunod na hihilingin? Magwi-wish ka pa ba, Panginoon? May natitira ka pang dalawa. Hindi, Ginny. Pag-iisipan ko pa. Sige, Ginny. Bumalik ka muna sa bote. Sige, Master. See you soon. Sige, Ginny. Diyan ka muna. Wala, totoo nga. Diyan ka muna. Yes, may bago na akong cellphone. Dapat hindi ito malaman ni Mami. Queenie,
naaalala mo pa ba yung pumunta tayo sa bukid? Abay, oo naman, Marian. May nakita tayong matanda. Tsaka na matandang yun, may dala pang bote. Para siyang naglalasing. Binigyan pa talaga tayo ng laman ng tanduay. Diyos ko, kaya nga tinapon ko eh. Nakapunta kaya si Joshua dun sa bukid ng lolo niya? Nakakuha kaya siya ng mga prutas? Hindi siguro. Baka umuwi na yun pag uwi natin kahapon. Hindi ko alam, Queenie. Ano kayang meron sa buting yun, yung binigay ng matandang yun? Ang creepy niya. Nagtataka nga ako, Marian eh. Sa dinami-dami ng mga bagay. Bakit bote pa talaga yung binigay ni Lola? At saka, paano napunta yung matandang yun dun sa bukid? Baka mangkukulam yun. Siguro, sa mukha ng matandang yun. Kung pumunta kaya tayo sa bahay niya na Joshua, tingnan natin kung dinala ba ni Joshua yung boteng binigay ng matandang yun. Tara, para makasigurado tayo. Tao po! Aling Meret! Tao po! Aling Meret, tao po! Wait lang! Teka lang! Mamaya na lang ako magluluto. Oh, kayo pala, Queenie at saka Marian. Bakit? Anong kailangan nyo? Nandyan po ba si Joshua, Aling Meret? Gusto lang sana namin siyang makausap, Aling Meret. Saglit lang naman. Ah, sige. Diyan muna kayo sa labas maghintay. Pupuntahan ko muna siya sa kwarto niya. Parang natutulog. Diyan lang kayo, ah. Sige po, Aling Meret. Nak! Mami? Ano yan? Wala, Mami. Wala. Eh, kanina parang may nakita akong may hawak-hawak ka. Wala nga. Bakit niyo ba ako tinawag? Ganun ba? Nandun yung mga kaibigan mo sa labas. Nahanap ka. Si Queenie at saka si Marian. Dalian mo! Wala, bakit kaya nandito si Marian at saka si Queenie? Bakit kayo nandito? Bakit? Masama ba? Hindi naman. Bakit? Ano ba yung kailangan nyo? Dala-dala mo pa ba yung bote? Siguro dinala mo, Joshua, no? Yung boteng binigay ni Lola, yung tsaka na bote. Hindi, tinapon ko na. Diba sabi nyo itapon ko? Kaya tinapon ko na. Totoo? Baka nagbibiro ka lang, ha? Baka hindi mo tinapon, baka dinala mo dyan sa kwarto mo. Bakit ko naman dadalhin yon? At saka ano bang meron sa buting yon? Bakit pinag-iinitan nyo? Wala lang, napaisip lang kami. Iba kasi yung kutob namin, yung matandang yun. Oo nga, nagtataka kaming dalawa ni Marian kung anong meron dun sa batandang yon. Bakit siya nakapunta dun sa gubat? Eh wala namang kabay-bahay dun. At saka, para siyang mangkukulam. Napakabait kaya ni Lola. Huwag nga kayong ganyan. Di tayo nakakasiguro, Joshua. Paano kung pumunta yung matanda dito? At saka, kukulamin niya tayong lahat. Hindi naman siguro magagawa ni Lola yon. Umalis na nga kayong dalawa dito. Pag nakita namin yung bote, ha? Baka dinala mo. Babasagin talaga namin. Tara na nga, Marian. Ay, salamat. Umuwi na sila. Queenie, parang may tinatago talaga si Joshua, no? Para nga, Marian. May kutob rin ako. Kailangan malaman natin yon. Bukas dapat malaman natin. Total, papasok naman siya sa school. Tara na nga. Diyos ko, ang init ng panahon, anak. Dalian mo dyan. Mami, can we just rest muna? It's so nakakapagod na kasi. Ang OA mo naman, anak. At saka may pa-English-English ka pa talaga. Dalian mo dyan. Saan ba kasi tayo pupunta? Di ba I told you, kukuha tayo ng isda. Yung daddy mo kasi, hindi bumili ng pang-ulam natin mamaya.
Kaya manguhat na lang tayo ng isda, anak. But mommy, I hate fish. Nagsusuka ako. Diyos ko, anak, ang arte-arte mo talaga. Ano kakainin mo? Wala na tayong ulam sa ref. Can we just buy na lang ng ulam, mommy? O Diyos ko, anak, nandito na tayo. Dapat kanina ka pa nagsabi. Dalan mo na nga dyan, tara na. Queenie, bakit natin sinundan si Aling Meret at saka si Joshua? Basta sundan natin si Joshua. Okay lang kapag hindi natin masundan si Aling Miret. Basta yung mata natin nandun kay Joshua para malaman natin kung dala-dala ba niya yung bote yung binigay ng matanda, ha? Paano mali tayo ng hinala? Baka wala kay Joshua yung bote. Baka tinapon niya talaga. Hindi tayo nakakasigurado. Kaya nga nandito tayo, kaya nga sinundan natin si Joshua para malaman natin kung nasa kanya ba. Ano ba kasing kailangan mo sa battle na yun, Queenie? Basta, hindi ko muna kukunin yung bote kapag nandun kay Joshua. Basta ako, gusto ko lang malaman kung anong meron sa boteng yon. Dapat alamin natin. Sa school na lang alamin natin, Queenie. Kasi may gagawin pa akong assignment eh. Mamaya na yan, total nandito na tayo. Tara na nga, baka nakalayo na sila. Dalian mo dyan! Mommy, look! Ano yan? Ha? Asan? Ayun oh. Oh my God, anak. That's a papaya. Ano? Gusto mo yon? Kunin natin. Nakakain ba yan, mommy? Yes, of course, baby. Favorite ng daddy mo yan. Ano, kukuha ba tayo? Hindi na. O tutuloy na tayo dun sa ilog. Okay, mommy. Kumuha ka ng isa. Sige anak, kukuha na si mami. Basta dyan ka lang ha. Alam mo namang nandito tayo sa gubat, baka mawala ka pa dito. Dapat nandyan ka lang sa tinatayuan mo ha. Makinig ka sa akin. Okay, mommy. Mag-iingat ka. Parang hindi pa yan pwedeng kunin. Hello pa. Hindi ko maabot. Anak! Yes, mommy. Nakakuha ka na? Hindi ko kayang abutin yung papaya, anak. Huwag na lang tayo kumuha. Ang taas kasi. Pero, mommy, gusto ko matikman yan kung anong lasa. Di mo pa naman ito makakain, anak, kasi hilaw pa. Useless lang kapag kukunin ko. Tara na, pumunta na tayo sa ilog. Manguha na tayo ng isda. Mommy, kunin mo na lang yan kahit hilaw pa. Hindi ko nga maabot. Paulit-ulit tong batang to. Bumili na lang tayo sa merkado. Madami namang prutas doon. Sige na nga. Alam naman niyang hindi ko kayang abutin yan. Tsaka hilaw pa. Diyos ko. So, tara. Sa merkado na lang tayo bumili ng papaya. Marami doon. Muna ka nga. Mommy, it's so init. Oo nga anak, ang init. Sumilong ka na lang doon anak. Para hindi ka mainitan. Ako na lang kukuha ng isda. Sige, mommy. Sana makahuli tayo ng isda ngayon. Para may pangkulang kami. Sana makahuli si mommy ng isda dun para may pang-ulam kami. Maria, nakita mo si Joshua. Asan na siya? Oo, Queenie, nakita ko si Joshua. Ayun, nakaupo sa may bato. Ay, oo nga. Antayin natin kung anong gagawin niya doon. Baka ilalabasan yung bote. Kailangan malaman natin yun, ha? Sakto, kumuha pa si mommy ng isda. Ilalabas ko muna si Jamie para may kausap ako dito. Wala naman sigurong tao dito sa gubat. Ano yung kukunin ni Joshua? Parang alam ko na kung anong kukunin niya. Basta panoorin natin kung anong kukunin niya. Jenny, ilalabas muna kita para may kausap ako dito. Queenie, di ba yun yung bote? Oo nga,
Tama nga ang kutob ko. Nagsisinungaling lang siya. Sabi niya wala sa kanya yung bote. Sabi niya tinapon niya. Hindi pa pala. Tingnan natin kung anong meron sa boteng yan. Alam kong may gagawin siya. Panginoon, bakit niyo po ako pinalabas, Panginoon? May pangalawa na ba kayong kahilingan? Pinalabas lang kita, Ginny, kasi wala akong kausap dito sa gubat. Wala ka bang kasama dito? Meron, yung mami ko, pero kumuha pa siya ng isda. Hala, Queenie, ano yung lumabas sa bote? Diba Jenny yun? Napanood ko kasi yan sa TV. Yung mga nasa bote, mga genie, yung nagbibigay ng mga wish. Anong gagawin natin? Nung nalaman na natin yung tungkol sa boteng yan. So anong plano natin nung nalaman na natin? Dapat makuha natin yung bote sa lalong madaling panahon, Marian. Kasi may mga kahilingan ako na dapat kong tuparin. Pero masama yung binabalak mo. Hindi atin yung boteng yun. Kay Joshua yun. Okay lang yan. Dapat makuha natin yung boteng yun. Sige na, kunin na natin, Marian. Aber, paano, Queenie? Basta, may plano ako. So, alam mo na. Tara, dun tayo. Ay, akala ko pa naman na mag-wish na kayo. Hindi muna, kasi wala pa akong naiisip na pangalawa kong wish. Pwede ka namang humiling na maging pogi ka. O di kaya'y maganda. Na hindi na ako kailangan ng ganyan, kasi kontento na ako kung anong meron ako. Wala ka na bang ibang hihilingin sa akin, Master? Meron, pero hindi pa ngayon. Ganun po ba? Ay, teka lang, Master. May nararamdaman ako. Parang may nagmamasid sa'yo dito sa gubat. Diyan ka muna, Marian, ha? Titingnan ko muna sila. Sino naman? Wala namang katao-tao dito sa gubat. Kami lang dalawa ng mami ko. Meron talaga, Master. Dalawa sila. Sige, Ginny, bumalik ka muna sa bute. Babush! Sige, Ginny, dyan ka muna. Babalikan ko muna si mami kung nakakuha na ba siya ng isda dun para may pang-ulam na kami. Ayan. Alam mo na yung gagawin mo, Marian, ha? Basta kausapin mo si Joshua. Ako ang bahala sa likod. Ako ang bahala sa pagkuha ng boteng yon. Tara! Joshua, teka lang. O ano yun? At saka, anong ginagawa mo dito sa gubat? Naghahanap kasi ako ng prutas dito sa gubat. Tapos nakita kita, kaya tinawag na lang kita. Ganun ba? Wala kang kasama? Wala hindi kasi sumama si Queenie. Ganun ba? Sige, Marian, puntahan ko muna si mami. Saglit lang muna. Bakit? Ano bang ginagawa mo dito at saka yung mami mo dito sa ilog? Kumuha kasi kami ng isda kasi wala kaming ulam mamaya. Bakit hindi mo siya tinulungan? Sabi niya siya lang daw. Ganun ba, Joshua? Sige, Joshua, hahanap muna ako ng prutas. Sige, mag-iingat ka, Marian. Nahirapan ako dun, ha? Sa wakas, nakuha ko na rin yung bote. Sa wakas, nasa amin na si Jenny. Ano, Queenie, nakuha mo? Oo, di mo ba nakikita? Ito yung bote, oh. Nandito sa loob si Jenny. So, anong gagawin natin dyan? Paano natin mapapalabas si Jenny? Hindi ko alam paano yung ginawa ni Joshua. Paano niya napapalabas yung Jenny? Saan kaya dito? Hindi. Parang kinuskus ni Joshua yung bote, Queenie. Kuskusin yung bote? Master. Ako na ang iyong bagong master.
Kasi ako na ang may hawak ng boteng ito. Ganun ba? Patawad, Master. Ano po ang maipaglilingkod ko po sa inyo, Master? Madami, Jenny. Madami. Ngayon nasa akin na ang bote. Matutupad na lahat ang aking mga kahilingan. Ang galing mo talaga, Queenie. Diyos ko, ano nang gagawin ko? Wala na akong pera, yung asawa ko hindi pa nagpapadala. Sana ko nito uutang. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng pera. Mami! O ano na naman, anak? Manghihingi ka na naman ng pera? Alam mo naman wala na tayong pera. Hindi pera yung hihingin ko. Eh ano ba yon? Nakita mo ba yung bottle na nasa bag ko? Wala, bakit? Inawala kasi sa bag ko, doon ko lang yun nilagay. Baka kung saan-saan mo yun nilagay kaya nawala. Hanapin mo kaya sa kwarto mo, baka nandun. Huwag mo sa akin tinanong kung nasaan. Kasi wala sa akin, anak. Hinanap ko na sa kwarto ko pero wala pa rin doon. Mata kasi gagamitin, hindi bibig, anak. Mata talaga yung ginagamit ko Sure ka ba talaga, mami? Hindi mo yun nakita? Wala kasi sa akin. Paulit-ulit ka talaga, anak. Malis ka nga dito. Alam mo namang nag-iisip ako kung saan tayo kukuha ng pera. Asan na ba kasi yun? Jeannie, asan ka na? Dalian mo dyan, Marian. Bagal-bagal mo. O ngayon, Queenie, nasa sayo na ang bote. Anong balak mo dyan? Eh di magwi-wish ako, Marian. Eh di ano pa ba? Di mo ba yan isasauli kay Joshua? Hindi sa atin yan Hindi. Ako na ang tinoring na master ni Jenny. Kaya hindi na to mababalik kay Joshua. Ngayon nasa sa akin na. Alam ko na yung gagawin ko. Di ano pang iniintay mo, Queenie? Di mag-wish ka na para matupad na yung lahat ng mga pangarap mo. Sige, ipapalabas ko na si Jenny. May hihilingin ako sa kanya. Ang pinakauna kong wish. Jenny, humanda ka na. Bakit mo po ako tinatawag, Panginoon? Eh di ano pa ba? Eh di mag-wish Jenny. Akala ko ba Jenny ka? Ay, sorry, Panginoon. Ano pala ang una mong hihilingin, Panginoon? May 3 ka lang kahilingan sa akin. Wait lang, Jenny. Totoo ba talagang nagbibigay ka ng kahilingan? Kahit anong kahilingan ito? Ibibigay mo ba ito? Abay, oo naman, Panginoon. Kahit lalaki pa yan, kaya ko yung ibigay sa iyo. Hindi ko kailangan ng lalaki, Jenny. Hindi namin kailangan ng lalaki. Di ba, Marian? Oo nga. Pag-iisipan ko muna kung ano ang hihilingin ko sa'yo. Asa na kaya yung bote ko? Asa na kaya si Jeannie ngayon? Sino kayang kumuha sa kanya? Alam ko na. Si Marian lang naman yung kausap ko kahapon. Ganun po ba, Panginoon? Sige, Panginoon. Pag-iisipan mo muna. Sige, Jenny. Pumasok ka muna dito sa iyong tahanan. Pumasok ka muna dito sa bote. Baka may makakita pa sa'yo. Sige, Panginoon, paalam. Diyan ka muna, Jenny. Pag uwi ko na lang sa bahay ako magwi-wish. Wala pa kasi akong maisip. Bakit hindi ka pa nagwi-wish, Queenie? Hindi mo na, Marian. Huwag dito. Baka may makakita pa kay Jenny. Baka kunin pa tong bote. Baka makita tayo ni Joshua. Para makasigurado tayo. Doon na lang ako sa bahay magwi-wish. Basta mamaya, pupunta ako sa bahay niyo. Oh, bakit ka pupunta sa bahay namin? Anong gagawin mo doon? Manunood ako kung anong gagawin ni Jeannie. At saka manunood ako kung anong i-wish mo. Basta, dapat tayo lang yung nakakaalam tungkol dito sa bote na to. Dapat hindi malaman ni Joshua.
na tayo yung kumuha. Ay, ayun, si Queenie at saka si Marian. Tanungin ko nga sila kung nasa kanila ba yung bote ko. Makakaasa ka sa akin, Queenie. Basta pagkatapos mong humiling ha, ako naman. Pwede ba yun? Queenie, Marian, may tatanong ako sa inyo. Oh, ano yan, Joshua? Nawala kasi yung bote na binigay ni Lola. Eh bakit dito ka sa amin nagtatanong? Eh hindi naman kami yung kumuha. Oo nga, at saka hindi naman natin yung pakikialaman yung bote na yun kasi ang pangit. Bakit naman namin yun kukunin? O Marian, ikaw lang naman yung kausap ko sa gubat kahapon Tapos pagtingin ko sa bag ko, wala na yung bote. Bakit? Hindi naman ako yung kumuha. Umalis naman ako kaagad. Ano ka ba, Joshua? Nang bibintang ka naman kay Marian, hindi naman siya yung kumuha. Tsaka, bakit naman kukunin namin yung bote mo? Kahit na, pinag-iinitan nyo yun Basta hindi kami yung kumuha. Period. Tsaka naman ang boteng yun, Joshua. Hindi naman talaga kami yung kumuha nun. Baka naiwan mo lang yun doon sa kwarto mo. Tara na nga, Marian, umalis na tayo dito. Nang bibintang. Oh, ano yan? Yan yung bote ko. Nalalagot. Bakit tinulog kay Queenie? Ha? Akin na yan, Queenie. Hindi sa'yo yan. Akin na to, Joshua. Hindi mo na to makukuha sa akin. Kasi ako na ang bagong master ni Ginny. Paano mo nalaman ang tungkol sa buting yan? Dahil nalaman namin na may genie pala sa boteng yan. Kaya ninakaw namin ni Queenie. Oo, Joshua. Tama ang narinig mo. Tama ang sinabi ni Marian lahat. Sinundan ka namin kahapon dun sa gubat. Kasama ng mami mo. Ibalik niyo yan sa akin. Kaya pala kinausap mo ako kahapon, Marian. Oo, dahil yun yung plano namin para makuha yung bote. Ngayong nasa sa amin na yung bote, Joshua. Hindi mo na kami mapipigilan pa. Dahil hindi na ikaw ang master ni Ginny. Makukuha ko pa rin yan. Hindi mo na to Akin to! Akin to! Hindi sa'yo to! Akin tong boteng to! Akin tong bote! Yan ang napapala mo, Queenie. Ninakaw mo yung bagay na hindi sa'yo. Ibalik mo yung bote kay Queenie, Joshua. Hindi na ikaw yung master ni Ginny, kundi si Queenie na. Joshua, ibigay mo sa akin si Jenny! Ako na ang master ni Ginny, kaya ibigay mo yan sa akin! Hindi mo na ito makukuha ulit, Queenie. Dahil nasa kamay ko na. Ako na ulit ang master ni Ginny. Hindi ito maaari! Hindi pa ako nakahiling kay Jenny! Marian, kunin mo yung bote, dali! Sige, Queenie. Akin na yan. Hindi, akin to! Akin to! Queenie na yan. Tara na, Queenie. Nakuha ko na yung bote. Umalis na tayo dito. Baka makuha pa to ulit ni Joshua. Tara. Tara na. Hindi! Ibalik niyo sa akin yan! Umanda kayo, Queenie at saka Marian. Makukuha ko rin yung boteng yan! Oh, bakit mo kinuha yung bote, Queenie? Malamang Marian, sa akin tong bote. Sa'yo nga yan. Pero bakit mo kinuha ka agad? Eh, ibibigay ko naman yan sa'yo Naninigurado lang ako, Marian. Baka kapag hindi ko kinuha agad yung bote na to, baka ibibigay mo yan kay Joshua. Eh, bakit ka naman gagawin yun? Eh, kinuha ko nga yan kay Joshua para ibigay sa'yo. Naninigurado lang ako, Marian. Baka mag-traitor ka sa akin. Kaibigan kita, Queenie. Pero parang sumusobra ka na. Akin na yan. Ibabalik ko yan kay Joshua. Hindi mo to makukuha. Dahil na sa akin ang bote nito. Sabi ko na nga ba, traitor ka? Ibalik mo yan sa tunay na nagmamay-ari. Hindi, Marian! Hindi mo na ako mapipigilan pa. Kaya akin na to. Marian, nasa na yung bote? Joshua, wala na sa akin yung bote. Nandun na kay Queenie. Ano?
Ano bang kailangan ni Queenie sa Jeannie? Kailangan mo siyang pigilan, Joshua, dahil may gagawin siya masama kay Jeannie. Ano yon? Kailangan kong malaman. Hindi ko alam. Basta sundan mo si Queenie. Masama yung kutob ko sa gagawin niya. Tara, samahan mo ko, Marian. Hindi ko kaya to mag-isa. Na, ayaw kong sumama. Baka malaman ni Queenie na nag-traitor ako sa kanya. Ano naman ngayon? Hindi ka nga niya tinuring na tunay na kaibigan. Ginamit ka lang niya para makuha niya ang bote. Pasensya ka na talaga, Joshua. Pero ayaw ko talagang sumama. Ayaw ko kasi madamay. Sige, Marian, kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipilitin. Pero saan ba pumunta si Queenie? Basta, Joshua, sundan mo na lang yung daan na yan. Diyan pumunta si Queenie. Basta dalian mo. Baka may ginawa na yung masama. Sige, salamat, Marian. Sana mapigilan ni Joshua si Queenie. Sana makuha ni Joshua yung bote. Wala nang makakapigil pa sa akin. Jenny, ihanda mo ang iyong sarili. May hihilingin na ako sa'yo. Bakit mo ako pinatawag, Panginoon? May hihilingin na ako sa'yo, Jenny. Yan ang gusto ko, Panginoon. Ano ang unang hihilingin mo sa akin, Panginoon? Eto, Jenny. I wish patayin mo ang aking kaibigan na si Marian. Ngayon din! Pero bawal ang hihilingin mo sa akin, Panginoon. Bawal kang pamatay ng tao na walang kasalanan sa iyo. Hindi mo na ako sinusunod, Jenny. Yan ang una kong hihilingin sa'yo. Kaya gawin mo na! Wala na akong magagawa sa iyo, Panginoon, kung yan ang iyong ninanais. Ang iyong unang hiling, aking tutuparin. Mawawala ka na, Marian. Dahil traitor ka sa akin. Sana magawa ni Jenny ang aking pinapagawa. Sana nakuha ni Joshua yung bote. Saan ka pupunta, Marian? Jenny, anong ginagawa mo dito? Sinong nagpapunta sa'yo dito? Di sino pa ba? Di yung bago kong Panginoon? Paalam, Marian. Jenny, wag! Nasasaktan ako, Jenny! Ayan, patay na si Marian. Tapos na yung unang hiling ni Queenie. Kailangan ko nang bumalik dun. Ano, Jenny? Nagawa mo na ba ang aking unang kahilingan? Tapos na, Panginoon. Pinatay ko na yung kaibigan mo. May dalawa ka na lang kahilingan sa akin, Panginoon. Dalawa. Sige. May hihilingin pa akong isa. Ano yun, Panginoon? Ano ang iyong ikalawang kahilingan sa akin, Panginoon? Jenny, I wish patayin mo ang mami ni Joshua. Pero, Panginoon, sumusobra ka na. Sundin mo ako, Jenny. Dahil ako ang iyong tunay na Panginoon. Patayin mo na ang mami ni Joshua. Ngayon din. Masusunod, Panginoon. Ang iyong ikalawang hiling, aking tutuparin. Diyos ko, asan na ba yung anak ko? Anong oras na? Magagabi na? Hindi pa rin umuwi sa bahay. Saan kaya nagpupunta yung batang yon? Manda talaga sa akin yun kapag nakita ko. Abay, sino ka naman? May itatanong sana ako sa iyo, Ale. O ano yon? Naka-white dress. Hindi naman bagay sa'yo. Ikaw ba yung mami ni Joshua? Oo. Alam mo ba kung nasaan yung anak ko? Magkasama kayo? Siguro nagtanan kayong dalawa, no? Hindi kami nagtana, no?
Hindi ko type yung anak mo. Eh bakit kilala mo yung anak ko? Ay, hindi ko po kilala yung anak nyo. Ikaw lang po yung kilala ko. Bakit kilala mo ako? Umalis ka nga sa dinadaanan ko. Ang dami mong sinasabi dyan, tsaka. Manahimik ka nga dyan. Ay, buhay pa. Ay, buhay ka pa pala. Sino ka ba? Ala, nasasaktan ako! Ayan. Wala na si Aling Meret. Babalik na ako kay Master. Ano, Jenny? Nagawa mo na ba ang aking pinapagawa? Tapos na po, Panginoon. May isa ka na lang natitira sa aking kahilingan. Ay, ayun si Queenie, nakita ko na siya. Ihanda mo na ang iyong sarili, Jenny. Dahil hihiling na ako sa'yo. Hindi! Joshua? Paano mo kami nahanap? Jenny? Queenie, anong ginawa mo? Huli ka na, Joshua. Isa na lang ang natitira kong kahilingan kay Jenny. Ano ang hiniling mo kay Jenny, Queenie? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Jenny, ano ba ang hiniling ni Queenie sa'yo? Paumanhin, Joshua. Pero ayaw kong sabihin sa iyo dahil hindi na ikaw ang aking master. Wala ka nang magagawa pa ngayon, Joshua. Dahil nasa akin na ang boteng ito. Hihiling na ako kay Jenny. Sa huli kong kahilingan sa kanya. Hindi ito maaari. Ibigay mo sa akin ng boteng yan! Jenny! Hindi mo to makukuha, Joshua. Jenny, ihanda mo na ang iyong sarili. Dahil mag-wish na ako sa'yo. Bakit hindi ako makagalaw? Anong ginawa mo sa akin, Queenie? Wala, Joshua. Jenny, gapusin mo siya. Panoorin mo na lang kami, Joshua, sa gagawin kong huli kong kahilingan. Sige na nga, Panginoon. Pumiling ka na sa akin. Jenny, ito na ang huli kong kahilingan sa'yo. I wish, bigyan mo ako ng kapangyarihan na kagaya mo. Yung pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo! Masusunod, Panginoon. Ang iyong huling kahilingan, aking tutuparin! May nararamdaman ako. Ano nangyari sa akin? Jenny! Jenny, anong nangyari? Ano nangyari? Hindi ko alam. Pinupad ko lang ang kanyang kahilingan. Ano? Bakit naging Jenny si Queenie? Tapos bakit naging tao ka? Hindi ko alam. Joshua! Jenny, tulungan niyo ako! Palabasan niyo ako dito sa bote! Joshua! Tulungan niyo ako! Joshua, nandito sa loob si Queenie. Ano? Akin na yan. Anong gagawin mo dyan? Ganito, para hindi na siya makalabas. Kaya siguro nakulong si Queenie dahil sa kanyang maling kahilingan.
Mabuti na yon para maturuan siya ng leksyon. Tara na, Ginny. Dun ka muna sa bahay namin.